Umagang-umaga nagtatanong ang asawa ko kung ubos na yung hupyang nagawa ko nung nakaraang araw. Tamang-tama, may napanood ako kung paano ang gumawa ng piyaya at parehas lang sila ng dough ng hupya. Kaya ang ginawa ko, hinati ko yung dough na ginawa ko pang hupya at pang piyaya. So, ginawa ko muna ang dough para hatiin mamaya. Pagkatapos ma-rest natin ng 30 minutes, hahatiin natin ng dalawa para sa hupya at para sa piyaya. Pagkatapos mamasa ng maayos, bibilugin natin at ilalagay natin sa mixing bowl. Then, tatakpan natin ito ng malinis na tuwalya para i-rest ng 30 minutes. After 30 minutes guys, malambot na ang dough. Imasa ulit natin ng mga 3 minutes, then hatiin natin sa dalawa. Pagkatapos mahati, set aside muna natin yung kalahati, then gagawa muna tayo ng piyaya. Para sa filling ng piyaya guys, meron ako ditong white sugar, cornstarch, and yung ube halaya. Haluin natin, then magdadagdag tayo ng tubig. At sa pagdadagdag guys, dapat paunti-unti hanggang ma-reach natin yung consistency na tama para sa ating filling. Pagkatapos naman natin gawin yung filling guys, kunin natin yung half ng dough, i-roll natin ng pahaba at hatiin ng 8 piraso para sa ating piyaya. At pagkatapos hatiin guys, i-mold naman natin ito ng pabilog. Then, i-flat natin gamit ang rolling pin. Pagkatapos kong i-flat, naglagay na ako ng filling. Bale, 4 na biscoff at 4 na ube halaya. Tapos babalutin na natin yung filling guys at pag natapos nating mabalot, maglagay tayo ng sesame seed. Pagkatapos makot ng sesame seed, i-flat naman natin ulit bago natin iprito. Sa pag-flat guys, dapat ito ay dahan-dahan lang at dapat magaan ang ating kamay para hindi lumabas ang filling. Pag natapos na lahat natin, magpainit na tayo ng kawali, then ilagay na natin ang ating nagawang piyaya. Sa pagluluto naman guys, dapat nasa medium heat lang yung apoy natin para hindi madaling masunog. Habang naluluto, umaangat ang ating piyaya dough. Pag golden brown na ang kabila, ibabaliktad naman natin para maluto ang isa pang side. Lutuin ulit natin ito hanggang ito ay mag-golden brown. Pag both side ay luto na, hahanguin na natin at itutuloy ang ating pagluluto hanggang maluto lahat ito. So, luto na ang ating piyaya. Hahanguin natin isa-isa at isusunod naman nating lutuin ang hupya. Sa mainit na kawali at sa medium heat, isalansan natin ang mga hupya. Mag-golden brown ang isang side bago natin ibaliktad. Para malaman na ito ay luto na, dapat ang side nito ay nagdadry na nagiging translucent. So, luto na rin ang ating hupya. Hahanguin na natin at iset aside para pag nag-crave ang asawa ko ay may handa na siyang kakainin. At para naman sa pananghalian namin guys, Chinese recipe kami ngayon. Stir-fry cabbage and steam sibas. Para sa stir-fry cabbage, nauna akong nagprito ng 3 pirasong itlog. Pag naprito na guys, hahanguin muna natin, then set aside. And at the same pan, isinunod ko ng ikinisa ang bawang at sibuyas. Igisa natin ito hanggang ito ay mag-amoy ng mabangong aroma. Then nagdagdag na rin ako dito ng sili guys. Kasi mahilig kami sa may anghang. Optional lang guys, kung gusto nyo ng maanghang, pwede kayong magdagdag ng sili. Pag nagisa na guys, idadagdag na rin natin dito ang ating shredded cut na repolyo. Tuloy-tuloy ang paghalo-halo guys bago tayo maglagay ng pampalasa. Black pepper, soy sauce, chicken granules, and oyster sauce. Ituloy lang ulit nating lutuin for another 2 minutes guys. Then, idadagdag natin yung prinito nating itlog kanina. Then, stir for another 30 seconds and scoop it out in a serving plate. Then, for our second dish guys, meron tayong 2 piraso ng sibas. Tip para mag-curl yung spring onion natin guys, ibabad sa tubig. Habang nakababad ng bahagya yung mga spring onion, maglagay na tayo dito yung puti ng
spring onion, then yung shredded cut na ginger, then yung 2 sili, at ipapaibabaw natin yung kinurl nating dahon ng sibuyas. And for the sauce guys, maglalagay tayo ng soy sauce and sesame oil. Dahil wala akong steamer, gagamit muna tayo dito ng malaking kawali. Maglagay tayo ng tubig at plate rack. Then, ilalagay na natin yung isda. And steam for at least 12 minutes. So, sa pag-i-steam guys, depende sa laki ng ating isda. So, after 12 minutes, okay na yung isda natin. Hahanguin na natin, then ready for lunch. Ibang recipe na naman ang naluto natin ngayon at tingnan natin kung anong maging reaction ng aking asawa. Reaction time! Tastes like fish. The taste is acceptable para sa kanya guys. Ang mahirap lang ako pang magtitinik para sa kanya. So this is it guys. Thank you for always watching and follow for more.